Ilang buwan nang ramdam ng maraming Pilipino ang hirap at banta sa kalusugan ng matinding init na dulot ng El Nino. Sa agrikultura pa lang, halos 6 na bilyong piso ng halaga ng pinsala ayon sa Department of Agriculture. Tanong ng ating mga magsasaka, paano nila maibabangon ang kanilang kabuhayan? Narito ang part 1 ng special report ni Darlene Kai. Ganito namin inabutan ng ilang magsasaka sa Sitio Barumbong, Barangay Campaasan, Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Ayaw mo mandar? Pagod na! Pinagtutulungan nilang paandarin ng jet pump na humihigop ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Yun kasi ang ginagamit nila para patubigan ang mga taniman dito. Pero talagang hindi umandar ang makina dahil magdamag daw itong tumakbo. Dito kasi sa bayan ng Bulalakaw, mahigit 6 na buwan nang hindi umuulan. Kaya ang mga ilog, wala ng tubig at nalalakaran na dahil sa sobrang pagkatuyo. Wala na ring tubig na dumadaloy sa mga irigasyon. Wala na tuloy maidilig ang mga residente sa kanilang mga pananim. Ang Bulalakaw ang kauna-unahang lugar sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuyot. Ngayon, may mahigit 200 lugar na sa bansa ang nasa ilalim na rin ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Isang magsasakang si Efraim sa pinakaapektado ng tagtuyot. 3 beses na siyang sumubok magtanim ng palay mula noong nakaraang taon. Pero lagi siyang bigo. Ngayon lang po talaga ito nangyari dito sa amin, ma'am. Ganito katindi? Opo, ganito katinding init talaga. Kahit yung mga tanim namin wala na. Wala na mapagkunan, ma'am, ng tubig. Ito ngayon ang palayan ni Efraim. Anihan na dapat ngayon kaya dapat punong-puno ito ng palay. Pero sa tindi ng pagkatuyo, walang tanim kung hindi bitak-bitak na lupa ang makikita. Dito sa Barangay Campaasan, sa sobrang laki ng mga bitak sa mga sakahan dito, kasya na yung buong kamao ko. Tapos ganito, katuyo yung lupa dito. Talagang walang mga bubuhay na mga pananim. Ganito katindi yung tagtuyot na nararanasan sa bayan ng Bulalakaw, pati ibang bahagi ng Mindoro. Gaya ng ibang magsasaka rito, ang susunod niyang sinubukan ay magtanim ng sibuyas. Mas kakaunti kasi ang tubig na kailangan dito. Pero kahit yan, bigo pa rin sila. Tulad nito, ma'am, hindi na lumaki dahil sa walang tubig. At sa ganito po, ma'am, ay hindi na ito nabibili. Gutom tuloy ang mga magsasakang gaya ni Efraim. Meron pa naman siyang 2 anak at isa pang batang inaalagaan. Kung susumahin, mahigit 250,000 pesos na raw ang nalugi sa kanya. Sa utang na lang kami nag-ano na para panggastos namin sa pang-araw-araw namin. Inasahan na ng Pag-asa ang mga nararanasan nating epekto ng El Nino na nagsimula Hulyo noong nakaraang taon. At kung hindi nga raw tayo nakapaghanda, isa raw ito sa pinakamalalang El Nino. Kapag may El Nino, ito yung isang phase na merong malawakang pag-init ng di pangkaraniwan ng tinatawag nating Central at Eastern Equatorial Pacific, yung dagat Pasipiko. Usually kasi kung mas mainit po yung dagat o karagatan sa dagat Pasipiko, nagkakaroon po ng epekto ito sa atin, sa ating mga lalong-lalo na sa ating rainfall pattern. So usually po nagkakaroon ng mataas na posibilidad na magkaroon ng reduction sa ating tubig-ulan at kung minsan medyo mas maiinit ang ating temperatura. Ang epekto nito ay matinding init at tagtuyot na naranasan na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, 31 probinsya ang nakararanas ng tagtuyot o meteorological drought. May drought o tagtuyot sa isang lugar kapag 3 magkakasunod na buwan ng mas mababa sa normal ang pag-ulan doon. 13 probinsya ang nakararanas ng dry spell at 15 probinsya ang nakararanas ng dry condition.
Itong matinding init at tagtuyot ay napakalaki ng epekto sa ating kalusugan, kabuhayan, pati na ekonomiya at pangkalahatang pag-unlad ng bansa. Dahil sa inaasahang mga mapaminsalang epekto ng El Nino, naghanda na raw ang ating gobyerno mula noong nakaraang taon. Kaya muling binuo ang Task Force El Nino sa pamamagitan ng Executive Order No. 53. Ang gustong ma-ensure ng ating Pangulo habang may El Nino ay matiyak ang ating food security, water security, energy security, health, pati public safety security. So kaya yun yung principal agencies na bumubuo, pero hindi ibig sabihin na hindi nagtutulungan lahat ng ahensya ng gobyerno. Papasok din dyan yung tulong ng DSWD, DILG, whole of government approach pa rin ang gumagana sa panahon ng El Nino. Kahit na mas madali sanang sumuko na lang, hindi pa nawawalan ng pag-asa ang magsasakang si Efraim. Sinubukan niya uling magtanim ng sibuyas na mano-mano niyang dinidiligan ngayon. Bawat hapon, kapag naubos ma'am yung tubig ko doon galing sa bahay, sa jet pump, at pag naubos yun, dito na po ako kumukuha ma'am. Tapos ito na yung dinidilig ko dyan. Opo. Tapos pag naubos ito, hintay ulit ng ilang oras bago makaipon ng tubig. Pero sa totoo lang, kahit araw-araw siyang kayod kalabaw, ay wala pa rin daw kasiguraduhan kung magiging matagumpay itong muling subok ni Efraim. Araw-araw din silang maghihintay sa biyaya ng langit. Hanggang sa muling sumibol ang kanilang mga pananim at yumabong muli ang hanap buhay. Ang unang hinihingi namin sa Panginoon ay mabigyan kami ng tubig, umulan po ma'am, para maanuhan lang po ng tubig yung aming mga tanim. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Part 1 pa lamang po yan. Ang iba pang problema ang dulot ng El Nino phenomenon, pag-uusapan sa Part 2 ng UB Special Report. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.